Magandang araw mga bata! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang mga likas na yaman ng Pilipinas. So alam ba ninyo na ang ating bansa ay may maraming yamang nagmumula sa kalikasan? Makikita natin ang mga ito sa ating lupa, tubig, kagubatan at karagatan. Ang mga likas na yaman ay mahalaga dahil nagbibigay ang mga ito ng pagkain, materyales at ibang pangangailangan ng mga tao. So kaya ngayong araw, sama-sama nating alamin kung ano-ano ang mga likas na yaman ng Pilipinas, saan natin ito nakukuha, at bakit mahalaga na pangalagaan natin ang mga ito. Para sa mga layunin, una, matukoy ang iba't ibang uri ng likas na yaman ng ating bansa. Pangalawa, mabilang ang mga paraan kung paano nakakatulong ang mga likas na yaman sa mga Pilipino. Pangatlo, matanto ang kahalagahan ng ating likas na yaman. Mga likas na yaman ng Pilipinas. Ang likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan at ginagamit ng mga tao para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So meron po tayong apat na pangunahing uri ng likas na yaman: ang yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral, at yamang gubat. Yamang lupa. So ang yamang lupa, ito yung mga nakukuha sa lupa. Ito yung mga likas na yaman na inaani, no? Halimbawa nito, yung palay, mais, gulay, prutas at mga halamang gamot. So ang lupa ay ginagamit din sa pagtatanim at pagsasaka. Yamang tubig. Ito ay mga yamang nakukuha sa mga dagat, ilog, lawa, at iba pang mga anyong tubig. So halimbawa nito ay ang isda, hipon, alimango, at iba pa. Yamang mineral. Ito ay mga yamang nakukuha mula po sa ilalim ng lupa. Halimbawa po nito ay ang ginto, pilak, tanso, bakal, marmol, at nickel. Yamang gubat. Ito ay ang mga yamang nagmumula sa mga kagubatan. Halimbawa po nito ay ang mga puno, kawayan, ratan at iba pang mga halaman. At ang kagubatan din po ay nagsisilbing tahanan din ng mga maraming hayop. So bakit natin kailangan pangalagaan ang ating likas na yaman? Kailangan nating pangalagaan ang ating likas na yaman dahil mahalaga ito sa ating buhay, di ba? So dito tayo kumukuha ng pagkain, tubig, hangin at mga materyales na ginagamit natin araw-araw. So kapag inalagaan natin ang ating likas na yaman, mananatiling malinis at ligtas ang ating kapaligiran. Makakatulong din tayo upang hindi maubos ang mga yamang kailangan natin. So higit sa lahat po, kailangan natin itong pangalagaan dahil hindi lamang tayo ang nangangailangan nito. Kailangan din ito ng mga susunod pang henerasyon. So tandaan po, ang likas na yaman ay biyaya ng kalikasan. Kapag inalagaan po natin ito ngayon, makikinabang din ang mga tao sa hinaharap.